Neneng B, bakit nga ba umiyak? Kahit hindi naman po nila alam yung istorya namin. And belated happy Valentine's sa inyong lahat, pero nakakalungkot man unfortunately malungkot na Valentine's para kay Jelly Ang. Okay, ito yung sobrang sweet na video. Bago ang sakuna. At Boss Bullet, nagmaoy nga ba sa Barako Fest? Dahil si Boss Tono, yung best friend niya, qualified niya para sa inyo. At syempre ang bagong commercial ng SB19. Parang ako yung mamawis Yan at iba pang mga video ang ating ire-react sa ngayong episode ng Zack Meister Reacts. So simulan na natin. Yung nakakasakit po sa akin doon yung sa mother ko po, akala po kasi nila hindi po ako tinutulungan ng mother ko sa business nga po. Akala po ng iba hindi pa ako pinag-aaral. Akala po ng iba na hindi ko po na-enjoy yung kabataan ko po. Ayun, sa mga nambabash kay Neneng B, hindi nyo alam yung istorya nung bata. Kahit hindi naman po nila alam yung istorya namin. Sa totoo lang sir, ang tingin po kasi nila sa akin, batang mayabang po eh. Hindi po ako ganun. Natutuwa nga po ako kasi na-discover po kami ng mga vlogger po, ng mga sikat po. Yung pagkakataon na po talaga namin daw sir. Panoorin niyo po ang kwento ni Neneng B. Neneng B Hungarian Overload po. Dito sa Tikim TV, YouTube. Yung video yun ay mula kay Neneng B. Shouts kay Tikim TV. Ayan, inspiring story. So kung gusto nyo panoorin yung full video na yun, ayan, bisitahin nyo yung Tikim TV channel. Meron siya sa YouTube, meron din sa TikTok. So sa mga hindi nakakilala or alam ko naman na for sure na lahat halos kilala to si Neneng B. Ito yung batang babae na nag-viral na nagtitinda ng iba't ibang, actually hindi iba't iba, pero ito yung nag-viral na babae na nagtitinda ng parang hotdog na sobrang overload na may mga cheese. So sa para naman sa mga hindi nakakilala, dito siya nag-viral mga repa. Tignan nyo tong video to. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. O sa mga kabataan dyan, huwag kayo puro cellphone. Galaw-galaw din. So ito yung eksaktong video na nag-viral si Neneng B kung saan sinabi niya shout out sa mga kabataan dyan, maano ulam at galaw-galaw din, something like that. So marami nag-react dito, so marami nag-react dito na negatibo actually at marami rin nag-react naman na salungat. So ayun, kaya kung nakikita nyo yung isang video kanina, dun siya napaiyak kasi nag-viral na tong video niya mga repa di ba, na parang ang dating nga naman sa ibang tao nagyayabang siya na porket may business siya pinagyayabang niya sa mga kabataan na parang huy kayo din dapat may ganito rin. Kaya maraming nag-react ng negative doon, especially sa mga magulang. Kasi nga naman as a parent, ako isa din akong magulang, hindi ko na hahayaan di ba na magtrabaho ang aking anak sa isang musmus na edad at ganung edad pa lamang, di ba? So yun yung mga nag-react doon kadalasan kasi parang ini-encourage daw ni Neneng B na parang magtrabaho na kagad yung mga bata at young age. Pero tingin ko naman sa akin, there's always two sides of the stories. Parang coins yan mga repa di ba? Merong side A, side B. So laging may iba't ibang kwento yan. Siguro dito kay Neneng B ang nangyari dyan is parang gusto nyo lang iparating na parang yung mga kabataan na wala namang ginagawa at kaya namang tumulong, di ba? Why not help their parents? Siguro yun yung gusto niyang iparating, pero at the same time dahil bata pa nga siya, musmus pa lang to si Neneng B mga repa hindi pa naman siya talagang fully developed adult. Siguro hindi niya na iparating yung mensaheng yun ng maayos na ang dating tuloy sa mga tao mayabang. Pero nga naman ako as a parent, syempre bakit ko nga naman nahayaang magtrabaho yung anak ko kung kaya ko naman siyang suportahan, di ba? So yun lang naman yun siguro mga repa. And kaya siya napaiyak same time is kaya siya napaiyak ay dahil nga naman parang akala nagyayabang siya na porkit may business siyang ganyan ini-encourage niya yung mga kabataan na hoy, kayo mag-business din kayo. So yun lang naman yun mga repa. There's always two sides of the story. Siguro yung side nga ni Neneng B, hindi niya naman talaga ninanais, so hindi niya naman talaga minimin na magyabang or
maghangin na at sabihin doon sa mga batang nasusuportahan ng mga magulang na huy, kayo din, gumalaw din kayo, magtrabaho din kayo at young age. At doon naman sa nag-react negatively, siguro right din naman nila na mag-react, especially as a parent na parang bakit ko naman hayaang magtrabaho yung anak ko, di ba? Kaya ko naman suportahan yan hindi ko hayaang magtrabaho yan. So yun lang yun mga repa, sunod natin. Okay, ito yung sobrang sweet na video. Bago ang sakuna. Okay, sana wag tayo makapiright sa kanta. Okay, so bago tayo mapunta dun sa masakit na part or sa negative na part, ito yung video ni Jelly Au at yung kanyang jowa na si Jam Ignacio. Ayan, kung saan nag-propose yung lalaki dito kay Jelly Au. Bago nga naman, marami nagsabi na ito yung video bago mangyari ang sakuna, or I think months or ewan ko kung gaano katagal to bago yung pambabugbog. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, ito si Jelly Au ay binugbog ng kanyang fiancé na to na si Jam Ignacio. At sa mga hindi nakakilala kay Jam Ignacio mga repa, ito si Jam Ignacio ay ex ni Carla Estrada, ayan, na nanay ni Daniel Padilla. Alam naman natin sa lahat. So unang-una yan, so nakakalungkot lang kasi halo na naman ang reaksyon ng mga netizens dito, kasi merong mga reaksyon na natutuwa sa nangyari dahil nga naman daw medyo kupal to si Jelly Au at medyo inaaway-away, pinaparinggan daw to si Carla Estrada. Kaya yung mga ibang netizen naman nagbubunyi, nagse-celebrate dahil sa nangyari dito kay Jelly Au, which is hindi naman na tama. Dahil no one deserves to be diba, na para mabugbog. Kahit gaano pa kasama ng tao yan, kahit gaano pa kakupal siguro, especially sa babae, parang hindi naman yata tama na mabugbog yung babae. So nakakalungkot lang kasi yun nga, may mga nagse-celebrate pa dun sa nangyari at may mga natutuwa pa, may mga kinakampihan pa si Carla Estrada, kasi I believe na parang nagpo-post si Carla Estrada sa social media pages niya. So tapos yung iba syempre sumasawsaw na parang ayan, parang dapat lang daw yun, tapos yung ganyan-ganyan and so on and so forth, which is nakakalungkot kasi no one deserves to be battered or mabugbog, diba? Para naman dito sa lalaki kay Jam Ignacio, kadalasan alam nyo, ito real talk to, masakit talaga lalo pag nakakita ako ng ganito. Nakakagigil kasi sa totoo lang yung mga gantong lalaki, ang masasabi ko lang dyan mga repa, kaya nila nabubugbog yung mga babae kasi yun lang yung kaya nila. Real talk yan real talk yan, 101% mga repa. Yung mga nananakit na babae at nambubugbog ng babae, hindi nila kayang gawin yan sa mga kapwa nila lalaki. Real talk yan. Kaya nila sinasaktan yung partner nilang babae kasi sa mga lalaki, lalo yung mga bruskong lalaki, hindi nila kayang gawin yan. And to think, kung titignan mo tong itsura ng lalaki, para siyang paminta para siya paminta, ayan, bahala na. Sige, pag initan nyo ako or what not, magalit kayo sa comment ko. Pero nakakagigil kasi yung mga ganito, yung mga nananakit ng babae. Diba? Parang, totoo yan mga repa. Yung mga gantong klaseng lalaki, it's either malungkot yung kabataan nito or yung mga ganyan, kaya nila sinasaktan yung mga babae. Hindi nila kayang gawin yan kasi sa mga tunay na lalaki, yung makipag-away sa lalaki, hindi nila kayang gawin yan, kaya sa babae nila ginagawa. Maniwala kayo, real talk yan. Tapos may mga nababasa rin akong comment mga repa na parang, choose your partner wisely, yung mga ganyan-ganyan, choose your wag daanin daw sa pogi, wag daanin sa yaman. Come on. Guys, mali din naman yun kasi as a woman or as a guy, especially sa mga babae, karapatan din naman ng mga babae yung mga repa, diba, na mamili ng partner nila. So it's wala, labas na kayo doon. Kung gusto nila ng gwapo, kung gusto nila ng mayaman, karapatan nila yun parang that's their right na parang makatagpo ng poging lalaki at mayaman na lalaki or kaya silang suportahan. Walang mali doon. Hindi yun yung issue, kasi may mga nababasa akong comment na gano'n na parang ayan, kasi puro mahilig sa pogi, puro mahilig sa mapera daw, ganyan. Hindi yun ang issue doon Hindi yun ang mali, 'di ba? Hindi yun ang mali kasi kahit lalaki, kahit babae deserves the best, 'di ba? Kahit mga lalaki, naghahangad din naman yan ng maganda tsaka 'di ba, ng mga stable na babae. At the same time, ganoon rin ng mga babae. Karapatan din naman nila na maghanap ng gwapong lalaki saka stable na, 'di ba, na lalaki na kaya silang suportahan. Hindi naman 'di ba? Hindi lang naman sa ganun yun nakukuha na para yan, puro pogi ka, kasi alam nyo, the end of the day, sa attitude pa rin yan, sa katunay na ugali ng lalaki mga repa. Wala yan sa pogi, wala yan sa kung anong yaman. So choose your partners wisely, tama yan, pero karapatan nyo rin syempre pumili ng what's best out there, diba? Pero at the end of the day,
pipili kayo yung totoo. Alam nyo kasi, eto mga re, palagi kong pinapayo to sa mga tropa kong mga lalaki na parang, paano ba mapasagot yung ganyan? Paano ba mapasagot to si ganto si ganyan? Ang lagi kong payo sa kanila, magpakatotoo kayo. Kasi ang lalaki mga repa, pag yan, sinabi na, pwede bang manligaw? At yung babae pumayag na, sige, manligaw ka. Asahan mo. Ang papakita lang yan, tandaan nyo, ang papakita lang yan, yung mga positive traits nila. Siyempre, itatago nila yung negative traits nila kasi nanliligaw nga sila eh. Hindi naman nila papakita yung negative traits nila kasi ang goal nila is mapasagot yung babae. Diba? Ganun lang yun. So, kapag ang lalaki hindi nagpakatotoo yan, hindi nagpakita ng negative traits yan, negative side niya, puro positive side pa lang, dun pa lang sa process ng nanliligaw pa lang or boyfriend, girlfriend pa lang kayo, medyo na kagad yun, red flag na kagad yun. For me kasi ako nanliligaw ako kahit noon paniligaw ako kay Miss Go. Nagpakita na kagad ako kung ano ako. Diba? Sinabi ko na kagad na eto yung pangit sa akin, pinakita ko kagad yung negative traits ko, pinakita ko kagad yung mga pangit kong behavior. Yun yung pagpapakatotoo sa partner, diba? Pero pag yan, yung partner nyo hindi nyo nakilatis dun pa lang sa mga ganong stage, diba? May percentage na may sala din kayo dyan. Diba? So yun lang. Pero also, lagi nyong pipilian as much as possible yung naniniwala doon, di ba? Naniniwala kay Lord, yung may takot kay Lord. Kasi pag yan walang takot kay Lord or hindi kilala si Lord, di ba? Medyo na kagad yan. Kasi pag yan, kahit anong siraulo niyan, kahit anong sama niyan, mapababae mapapala, pero pag yan at the end of the day, yung relasyon nyo centered kay Lord, di ba? Maganda ang resulta pa rin niya, maayos pa rin yung mga ganyang gusot, diba? So yun, kay Jam Ignacio, diba, wanted siya ngayon dahil sa ginawa niyang kabaklaan or kung anuhan, kalokohan, diba, na sana hindi niya na ginawa. Okay, next tayo. Okay, si Boss Bullet nung nakaraan may nag-viral na video mga repa na parang nagwawala daw, nagmaoy daw sa stage. Ayan, panoorin natin. Ito nga pala, pero bago natin panoorin, ang Barako Fest 2025 ginanap, I believe 3 days event to Wala rin akong idea kung ano tong Barako Fest na to, kung ano tong Barako Fest 2025 na to. Pero alam ko 3 days event to sa ginanap sa Batangas. Diba? Basahin natin. Pag-search ko sa internet para ito yung nakita ko. The Barako Fest is a celebration of everything and anything Batanggenyo. Ayan, remark Luis Manzano. Kasi nga, alam ko, di ba parang si Madam Vilma Santos, hindi ko alam, basta may position sa dati sa Lipa Parang ganun. Correct me if I'm wrong or comment nyo na lang. Ayan, pinag-uusapan natin lalawigan ng Batangas. We will not just talk about coffee and balisong. When you say Batangas, may magsasabi na, teka dyan yung Barako Fest. So, kaya nila ginawa tong event nito. Tapos dun sa event na yon ng Barako Fest, alam ko meron kasing iba't ibang games dun. Ayan, ito pala yung page ng Barako Fest 2025. Manila, Batangas, Bypass Road, Maruay, Lipa City, Batangas, February 13 and 15, 2025. So yun nga, so merong isang games dun. Actually, marami siyang games. Ayan, kung titignan natin. Ayan, meron ditong inflatable play area for kids. Meron dito yung, alam nyo naman to, yung nakahawak lahat sa sakyan. Tapos kung sino yung last hands off, sa kanya mapupunta yung sasakyan. Meron ding motor, meron ding moto, gymkhana. Ewan ko kung ano itong mga games na to. Pero ito, yung nag-stand out, yung Barako game ni Boss Toyo. Ito yung parang Squid Game version ni Boss Toyo, pero alam ko, sabi niya dito is ang mga laro dito mga batang 90s na game. At ang premyo dito 1 million pesos. At kasali dito si Boss Bullet. Si Boss Bullet. Matter of fact, ito yung cliff ni Boss Bullet at nung final contestant. Dalawa na lang sila natira for 1 million pesos. Panoorin natin yung clip ng kung sino yung mananalo sa 1 million pesos. Tapos panoorin natin yung clip kung saan nagmaoy daw si Boss Bullet. Panoorin natin. Ito yung 1 million clip kung saan mamimili na kung sino yung mananalo ng 1 million. Panoorin natin sa simula. 4, 3, 2, 1. Oh, nag-loading. For some reason, Yes! Ikaw may pagkakataon. Ayan si Boss Bullet, ay si Boss Toyo. Okay, so parang kung nagets ko to, parang pinapipili parang heads or tails yata, tapos nanalo tong isang contestant. Yung isa kasi si Boss Bullet yun. Tapos sabi ni Boss Toyo sa kanya, ikaw may pagkakataon kung mamimili ng attache case. So parang dalawang attache case yata, tapos yung isa doon, 1 million ang laman.
Tapos pinili yata nitong isa ay 1, if I'm not mistaken. Steal or no steal? Ito si Boss Bullet. Tingnan natin to, hayaan natin si God ang mag-design. Kung para sa kanya, para sa kanya. Ginamit pa yung Diyos eh. Ginamit pa yung Diyos tapos nagwala nung... Ayan, so hindi si Boss Bullet yung nanalo obviously. Kaya nga siya nagwala. Ayan, number 1 yung pinili nung isa. Tapos natalo si Boss Bullet. Ayan, so ang clip nito ay mula kay BenTV296. Ayan, kung gusto nyo panoorin yung buong clip, puntahan nyo na lang siya sa TikTok, BenTV296. Tas after nun, so nagkakasiyahan na sa event mga repa, parang may kumakanta na yata. Ito na yung part na kung saan parang pumasok na si Boss Bullet at nang gulo or nagmaoy daw sa stage. Ayan. Ayan natin. Ito, simulan natin. Ayan, may kumakanta oh. Santeria pa eh. Ayun, inagaw yung mic. Inagaw yung mic. Okay, ang clip na to ay mula kay Pops Ian Moto sa TikTok niya. Ayan, kung gusto niyo panoorin din yung clip, bisitahin niyo rin yung channel niya sa TikTok. Patuloy natin. Mga taga-Batangas, happy Barako Fest. Kaya meron lang akong sabihin sa inyo lahat. Ayun. So makikita nyo doon sa part na yun, parang pinaalis niya eh, diba? Tong lalaking to. Ayan, sorry, hindi ko kilala tong lalaking to. Pero I believe, member to ng Toro family. Kung sa mga hindi nakakilala kay Toro family, ito yung parang group or family ni Miss Tony Fowler. Ayan, so diba parang may mga skit sila or series, social media series. Alam ko itong lalaking to is member ng Toro family. Member or bagong member, something like that. So tuloy natin, pinaalis si Boss Bullet yung lalaki dito. Kasi nga, kumakanta tong lalaki ha. Take note guys, kumakanta tong lalaki, dumating si Boss Bullet, kinuha yung mic dito sa lalaki, tapos ayan, may sabihin siya. Yung nanalo ng 1 million kanina, sana makapag-isip ka. Sana yung mga pinangakuhan mo, ibigay mo yung para sa kanila. Dahil kumanta pa rin yung lalaki. Pinuntahan ni Boss Bullet. Makita nyo ha. Ayan. Makita nyo, kumanta pa rin yung lalaki. Inagaw. Ayan, makita nyo ha. Inagaw ni Boss Bullet yung mic kasi kumanta pa rin yung lalaki. Ayan. So mga hindi nakakaalam, lumalaban ng MMA to si Boss Bullet. Alam ko parang lumalaban sa URCC dati to. Although hindi siya talaga technically pro. dahil si Boss Toyo, yung best friend niya, disqualify niya para sa inyo. Hindi nyo. At yung nanalo, sana yung mga pinangakuha nyo. Ayan, so medyo malabo na yung video dito kasi nagdarating na yung mga events, parang hindi ko alam to, parang martial, something like that. So parang nangyari kasi dito, hindi nila alam kung part pa ba ng show yung ginagawa ni Boss Bullet or talagang nagwawala na lang siya or nagmamaoy na. Kaya siguro ang nangyari, yung mga martial or yung mga security, hindi alam yung gagawin. Kung pipigilan ba nila or hindi, kasi nga naman hindi nila alam ano, part pa ba to ng show. Siguro nag-uusap-usap sila. Kasi kung pinigil nila yon, tapos part pala ng show, sila madadali. Tapos hindi naman nila pinigil, tapos hindi pala part ng show, medyo negative din. So parang ano rin eh, may dilemma din yung mga security dito eh. So walang kasalanan dito yung mga security eh. Kung tutusin kahit ikaw yung nasa sapatos ng mga security, di ba? Hindi mo naman alam kung part pa ba ng show yun o hindi na eh. So ikaw magdidilema ka ngayon, pipigilan ba natin to or hindi? Kasi what if pinigilan nyo, tapos part pala ng show, kayo mayayari. As what if hindi pala part ng show tapos lumala yung sitwasyon, kayo pa rin mayayari. So no choice talaga eh, nadali sila dito eh. Ayan na, pinatayan na siya ng mic, alam ko eh. Ayan o, pinatayan na siya ng mic. Dumating na yung mga marshal.
Kasi siguro nalaman ng Marshall na, ayan, tinapon niya. Medyo bastos pa yung pagkakatapon niya ng mic. Ayan. Ayan, dumating na rin yung mga pulis. Ayan, nakita nyo. Kasi nga, na-realize siguro nilang lahat na parang, ay, teka, hindi na to parte ng show. Ayan, so medyo mahaba pa yung clip. Kung gusto nyo mapanood yung buong clip, punta kayo kay Pops Ian Moto sa kanyang TikTok channel. So ayun na nga, nag-react na rin at the same time dito si Miss Tony Fowler about sa sitwasyon. Dinideny niya na yung ginawa ni Boss Bullet part or ano lang, parang scripted ba, kasi marami daw nagsasabi na scripted yung ginawa ni Boss Bullet at part daw ng Toro family para lang daw mapag-usapan sila or para mag-viral. So panoorin natin tong video ni Miss Tony Fowler. Kaya pakiramdam ko, ang dami ko nababasang comments, kaya pakiramdam ko bilang leader ng Toro family, kailangan ko po magsalita sa nangyari kahapon sa Barako Fest. Ako yung tipo ng tao na mahaba po yung pasensya ko at pinag-aantay ko talaga yung mga tao na magsabado para sa explanation namin, pero gusto ko po iklaro yung pangalan ng mga nakakasama ko. Eto nga, at kakagising ko palang, kita nyo naman, pagka-uwi agad kasi namin dito, hindi ko matanggal yung parte ng kilay ko, diba? So ganito po yung nangyari. Yung time na mag-perform na po kami ay meron kaming nakalaan na 20 minutes mahigit na performance para sa inyo. Parte po ng aming show na may kasama po akong mga singers and dancers. At ang lalaki po na nagtitrend ngayon sa social media na naagawan ng mic sa stage, ang pangalan niya po ay si Pula. At parte po Okay, ayun. So, Pula pala pangalan nung kumakanta ng Santeria kanina, yung nakakulay puti. siya ng Toro Family. Ayan, part daw ng Ilalabas Toro namin Family. sana siya ngayong Sabado na siya po ay ang aming bagong Toro Family member trainee. Kasi kami po ay tumatanggap na ng bagong Toro Family members. So, habang siya po ay nagpe-perform, makikita niyo po dito na bigla po siyang nilapitan at inagawan ng mic. Akala ng mga organizers ng ibang mga tao ay parte po itong lalaki na to, na ang pangalan daw ay Bullet, na parte po siya ng Toro Family at Oh, gee, so hindi kilala ni Tony Fowler si Boss Bullet pala. Kasi based on description, di ba, parang sabi ni Tony Fowler, parang ang pangalan ng lalaking ito daw pala ay, kasi kung kilala mo yon, di ba, hindi ganoon yung reference mo doon. Parte po ito ng show namin, ng 20 minutes mahigit na show po namin. Pero hindi po. Kaya nung una tataka kayo bakit ang bagal ng security, kasi nga akala nila parte po ito ng show namin. Pero ulitin ko, hindi po. Hindi namin. Same sentiments mga repa, 'di ba? Yun nga yun parang nalagay sa parang dilemma yung mga security 'di ba? Kasi parang kung ikaw security ka, hindi mo alam ano bang gagawin natin, pipigilan ba natin to or hindi? Kasi what if part pala to ng show? Tayo mayayari. Kaso pag hindi naman natin pinigilan at what if lumala yung sitwasyon, tayo pa rin ang mangyayari. So kawawa din dito talaga yung mga security. Tapos for sure may mga netizen na naman dyan na nansisisihan na yung mga security, where matter of fact ginagawa na naman nila yung trabaho nila. Namin alam kung bakit siya umakyat ng stage. Hindi din namin masyado maintindihan kung ano yung sinasabi niya at kung saan siya nagagaling. Pero sobrang proud kami kay Pula kasi hinanda niya ng maayos dahil tinignan siya ng masama and then parang saying na umalis ka, parang hindi ka kasali. Totoo, so, sinabi wala na naman yun. nangyari na sinaktan niya yung aming kasama. Kaya si Pula ay paunti-unting umexit ng maayos. Ito po yung tingin niya sa aking ka-member. Ayan po yun. Kaya parang ngumingiti siya, okay, aalis ako. Kasi hindi niya rin naiintindihan. Kasi first time niya po maging Toro family member, first time niya po mag-perform, kasama kami on stage ng ganito kadaming tao. Kaya naguguluhan po siya. Then after that, binigyan ulit siya ng mic sa likod kasi akala nga, naguguluhan pa kahit kami na baka nakikisali lang siya sa sayahan ng show, sa sayahan ng kantahan. Kaya pinakanta siya ulit para pareha silang may mic. Pagkatapos po noon ay ganun pa din ang nangyari. Habang kumakanta siya, inagawan niya ng mic si Pula. Ayan, kitang-kita naman. At again, ito po isa sa dahilan kung bakit po talaga namin siya kinuha. Kasi kahit nakakalalaki man yung pangyayari na yon, ngumiti lang siya at sumasayaw-sayaw. Totoo. Na pinapakita na it's okay, eto lang tayo, andito lang tayo para mag-enjoy. Ganyan lang. Totoo, kasi kung sa akin gawin nyo mga repa, sa totoo lang, makikipag-away na ako dyan. Malamang nakipagsuntukan na ako dyan kay Boss Bullet sa stage. Pero totoo yung sinabi ni Miss Tony Fowler na yung member nila na ang pangalan ay Pula, handled the situation very well. Kasi nga naman, di ba, parang go with the flow pa rin. Which is good, good props dun kay Pula. Kasi iba lalaki na nuntok na yan. Hanggang sa nakita na ng mga organizer sa likod na, oh my God, parang nalilito yung Toro family. Kaya tumawag na po sila ng security. So ibig sabihin noon, hindi ibig sabihin na medyo matagal yung pag-akyat, ay nagkulang po sila.
sadyang hindi lang po talaga nila alam kung ano yung nangyayari. Kaya ito po ay pinababa po siya. Totoo, ayan ha. So yun nga, talagang mahirap din yung sitwasyon ng mga security dahil yun nga, hindi nila pipigilan kasi what if nga iniisip nila na part yun ng show, 'di ba? Kaso pag hindi naman nila pinigilan at lumaki yung sitwasyon, sila pa rin ang mangyayari. So 'di ba? Sobrang ang hirap ng sitwasyon ng security. So sa mga netizen dyan na maninisi sa security, mag-isip-isip muna kayo. Bago pa siya makababa, ayan, kitang-kita ito po ang kinakagalit ng mga tao dahil ang dalawang mic po Binato, ay hinagis niya po sa ere. Literal na mic drop. Ako, bilang leader ng Toro family, sobrang nabastusan ako. Ang bastos ng nangyari at masama po ang loob ko. Marami nagko-comment na hindi nyo alam kung saan siya nagagaling, kung anong dahilan niya. Para po kasi sa akin, whatever the reason is, hindi po yun sapat na dahilan para ikaw ay mambastos ng ibang tao na nagpe-perform at nagbibigay lang naman ng saya sa ibang tao. At pangalawa, sa mga nagko-comment, ito ang pinakadahilan kung bakit mo ako gumawa ng video. Kasi marami po nagsasabi na, oh my God, ginawa yan ng Toro family, scripted para umingay. Hindi ko po gagawin na bastusin ang festival ninyo. Hindi ko po gagawin na bastusin ang stage ng mga Batanggenyo para lang po sa aming ikakaingay. Okay, so yung clip na yon ay mula kay sa official page or channel ni Tony Fowler sa TikTok. Kaya kung gusto niyo panoorin yung buong clip, punta lang kayo sa channel niya. Pero totoo naman lahat ng sinabi niya dito. Yun, marami kasi nagsasabi na parang part daw yun ng show nila para mag-viral sila at pag-usapan, which is hindi. Ayan, sinabi na ni Miss Tony Fowler yan. And syempre, agree naman siguro tayo lahat na bastos yung ginawa ni Boss Bullet. Kasi pinaalis ka na, tas diba, I mean, doon pa lang sa pag-agaw mo ng mic ng 2 beses, bastos na yun, tas pinaalis ka na ng pulis ha, diba, ng mga security, dapat kahit pa paano nire-respeto mo yan kasi hindi mo naman event yan, guest ka lang din dyan, binastos mo pa rin. So sobrang bastos talaga, sobrang kabastusan talaga. Pero alam ko, naglabas na ng apology video or apology, ano ba tawag doon? Video apology si Boss Bullet. Ayan, panoorin natin. Ayan, so ito yung video ni Boss Bullet ng paghingi ng patawad niya. Ayan, may part 1, mukhang may part 2 pa at mukhang multiple parts to. So hindi ako interesado sa ibang part. Kung gusto niyo mapanood yung mga part daw ng apology niya, bakit pinart by part niya pa, dalawin niyo yung TikTok channel niya, ayan, Boss Bullet. So panoorin natin tong part 1. Lahat sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Bullet Manliklik, mas kilala sa tawag na Boss Bullet. Isa po ako sa naging kalahok sa kakatapos lang na Barako Fest na ginanap sa Lipa, Batangas. Pasensya na po kayo, medyo malat pa po yung boses ko. Marahil po sa inyo nagtataka o nagtatanong kung bakit ko po nagawa ko yung hindi naasahang pangyayari kagabi. Pero bago ko po ituloy yung aking salaysay, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa lahat po ng Batanggenyo. Alam ko pong marami sa inyo nagalit sa akin. Tapos puso po ako humingi ng paumanhin sa inyo. Higit sa lahat kay Boss Toyo, sa pamunuan ng Barako Fest, lahat po, alam ko lahat po kayo naghihirap sa palaro na yan. Kay Governor Vilma Santos Recto, Secretary Ralph Recto, Vice Governor Luis Manzano, at Congressman Ryan Ralph Recto, humingi po ako ng taus-pusong paumanhin sa inyo sa aking nagawa. Meron man po akong dahilan, alam ko pong hindi sapat yun. At kay Derek Bryan, Boss Dane Grospe, Boss Reker, paumanhin sa inyo mga boss. Sa po kasi siya nag-trigger sa akin doon yung mga naririnig kong rumor sa backstage. Ay siya nagkaroon daw po ng dayaan na minanipula daw po ni Boss Toyo yung palaro para po sa mananalo. Wala pong ganun nangyari. Kaya po masakit sa akin yun. Lahat po kami naghihirap. Lahat po kami binigay po namin yung 100% namin. Hanggang sa umabot po kami sa Final 19. At doon nga po nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagkwentuhan. Binigyan po kami ng 5 minutes break. Okay, so yun yung video apology. Ayan, teka lang, ayusin lang natin yung audio. Video apology ni Boss Bullet na makikita nyo sa kanyang TikTok. So may mga ibang part pa to or ewan ko kung hanggang part 2 lang to. So punta na lang kayo sa channel niya sa TikTok para panoorin yung clip. Pero yun nga, kaya humingi na siya ng kapatawaran. Ang dami niyang sinoutout doon, pati sina Ghost Wrecker, alam ko, Boss Toyo. Ang dami niyang minansin, sina Boss Dane Grospe, syempre sina Santos family, sina Madam Vilma, si Boss Luis Manzano, ayan, lahat. Humingi siya ng apology. Pero at the end of the day, alam mo, ito yung isa example na lagi sinasabi or lagi narinig natin, especially sa yung mga sikat na kasabihan na parang wag kang magsasalita or wag kang gagawa ng aksyon, especially kapag nakainom ka. Kasi ang tendency niyan, kapag normal ka na at wala ka na sa impluwensya ng alak, marirealize mo na, ay,
Ano ba yung nagawa ko? Mali ako. Yun, di ba? So kadalasan kasi, marami kasi, hindi lang naman to si Boss Bullet. Marami kasi talagang pag nakainom, hindi nilalagay sa tiyan. Sa utak nilalagay. Ayan. So ito yung maganda example na yun, mga repa. So kayo, kung magiinom kayo naman, di ba? Payo lang. Lagay yung tiyan nyo at huwag kayo basta-basta kumikilos or huwag sasalita, di ba? Kadalasan nga, di ba, meron ngang kasabihan na huwag kang sasalita pag galit ka. Kasi kung ano-anong negative yung nasasabi mo, tapos pag normal na yung emosyon mo, biglang marirealize mo na, hala, ba't ko nasabi yun, ba't ko nagawa yun. So ito yung isang example na yun, diba? So yun lang, pero feeling ko naman sincere naman siguro yung paghingi ng tawad ni Boss Bullet dito sa video to, pero bahala lang sila, hopefully maayos to, diba? So sinid tayo. Uy, ano to? Sir, Hop. Yo, what even is going on? Uy, binangga. Ano nangyari dito? Gulo na. Ala. Oh! Bakit may... Nangyari to. Ano to? Oh! Bakit ka kasi tumatalon-talon pa na kung ano ang pinagagawa mo? Okay. So, nung nakaraan nung nasa bakasyon kami kasi nung Valentine's Day mga repa, nag-out of town kami, pumunta kami sa pamilya ng misis ko sa Bulacan. So, habang nagbabrowse-browse ako, syempre nag-iisip ako ng mga content natin. Nakita ko tong bagong commercial ng SB19. Ayan, ng Bioderm. Sobrang natawa ako dito sa commercial na to. Ayan, sa mga 18, sa mga fellow 18, ito na, commercial ng Mahalima. Papanoorin na natin. Ayan. Medyo natutuwa ako dito kasi may lumabas na viral photo dito na parang si Pablo yata. Nandun sa gitna ng teka hanapin natin. Mga repa, so bago ko mapanood yung video na commercial, ito yung bumungad sa akin sa Twitter or sa X. So kung makikita nyo, si Pablo yung nasa gitna mga repa. Hindi ko alam, parang zombie. So parang pinakita ko to sa dalawang anak ko kasi nga, di ba, fan sila ng SB19, so especially yung bunso ko, siya daw si Pablo. So pinakita ko sa kanya, hindi niya namukhaan si Pablo, sabi niya zombie daw. Tapos nakikita natin dito sa ilalim, ayan si Pablo, fresh na. So panoorin natin yung commercial. Pero unfortunately, wala tong picture na to dun sa commercial mga repa. Pero nakakatuwa kasi may bago silang commercial, di ba? So at least bago ilabas yung diba? Yung ng ating Mahalima, meron tayong parang refreshing commercial dito. So panoorin natin sabay-sabay. Ayan, from Bioderm X SB19. Now dropping their latest hit, the SB19. Naku, oy, sige na, maligo kasi medyo amoy ka masaling mo. Kita po pati kami na bakuno, di na maibita ang mukha kasi gusto. Bagong kakaiba, intense sa cooling power, kanyang dala. May ibang mong intense pa. Diba? Catchy, diba? Parang ako yung mamawis Catchy ng commercial nila, in fairness diba? LSS kayong lahat dito, malamang. Bili tayo ng Bioderm. So yun na yung repa. So bago commercial ng SB19 for sure naman, especially sa mga 18 dyan napanood nyo na to. Pero nakakatawa, diba? So bago nila ilabas yung bago nilang or bago na yung tour nila at bago ilabas yung bago nilang album or So Era, meron tayong glimpse, diba? Eto, yung Bioderm commercial. So yun lang mga repa, ang ating Zackmeister Reacts ngayong araw na ito. So kung gusto nyo pa ng mga ganong content at natuwa naman kayo, alam nyo na gagawin nyo? Hindutin nyo lang mga repa. So kita susunod. Ako po si Zackmeister. Maraming salamat. Goodbye and good night. Bang!